Isang gintong hawla ang Hacienda Fuentabella at ako ang ibon na may utang na loob. Alexa, bayad na ang utang ng tatay mo dahil ikaw ang naging kabayaran. Ang bawat haplos ni Sebastian ay tila pagkalinga, ngunit bawat tingin ni Don Ramon ay paalala ng aking pagiging alipin. Isang huling gabi, isang huling lihim, at isang nagbabagang apoy ang magbubunyag. Pag-ibig ba ito o isang marahas na paniningil? Ako si Alexa at ito ang aking muling pagsilang mula sa abo ng panlilinlang. Tsadya metsabayik. Huwag mong isipin na dahil pinatira ka rito ni Sebastiano ay isa ka na sa amin, Alexa. Mananatili kang isang ligaw na damo sa gitna ng malawak na hasyenda. Hindi ka prinsesa, isa ka lang pambayad utang na kinuha ng pamangkin ko mula sa Burak. Ang boses ni Don Ramon ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng umaga sa Hacienda Fuentabella. Ang bawat salita ay puno ng lason, malamig at walang bahid ng awa. Nanginig ang mga daliri ni Alexa habang maingat niyang pinaplansa ang puting polo ni Sebastian. Ang bawat hagod ng mainit na bakal sa mamahaling tela ay puno ng pag-iingat. Tila ba sa bawat hibla ng sinulid ay itinatanim niya ang kanyang pasasalamat at lihim na pagmamahal. Kanina pa siya gising bago pa sumikat ang araw sa mga taniman ng tubo. Tinitiyak na ang lahat ng gamit ni Sebastian ay nasa ayos, mula sa kape hanggang sa mga dokumento para sa opisina. Ngunit sa isang iglap, ang bawtat ng katotohanan mula sa matandang Fuentabella ay nagpagunita sa kanya kung gaano kalalim ang bangin sa pagitan nila ng lalaking nagbigay sa kanya ng kanlungan. Hindi lumingon si Alexa, nanatili siyang nakayuko, hinahayaan ang kanyang mahabang buhok na tabunan ang namumula niyang mga pisngi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na dahan-dahang lumulubog sa pusod ng dagat. Ang init ng bakal ay dumampi sa kanyang balat dahil sa bahagyang panginginig, ngunit hindi siya dumaing. Ang hapdi sa kanyang braso ay wala sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang kaluluwa. Naririnig niya ang mga yabag ni Don Ramon na papalayo. Bawat tunog ng sapatos nito sa makintab na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang mga pangarap. Sa labas ng bintana, ang mga dahon ng tubo ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tila ba kinukutya ang kanyang pagiging mabait. Walang ibang tunog sa loob ng silid, kundi ang mahinang singaw ng mainit na tubig mula sa plantsa, na tila ba buntong hininga ng isang pusong hindi makaalpas. Dahan-dahan niyang binitawan ang bakal at napahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang ikinukulong. Naalala niya ang mukha ni Sebastian, ang lalaking 8 taon na niyang tanging mundo. Ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa malamig na kalsada, ngunit siya ring lalaking hindi niya kailanman maaabot. Sa bawat haplos nito, sa bawat pagbabantay nito, laging may anino ng utang na loob na nakaharang. Isang pambayad utang. Ang katotohanan ito ay parang isang nakamamatay na lason na unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa loob ng 8 taon, akala niya ay kalinga ang kanyang nararamdaman, ngunit ngayon ay unti-unti nang naglalaho ang pag-asa sa kanyang mga mata. Para siyang isang ibon na pilit na pinapakanta sa loob ng isang gintong hawla, ngunit ang bawat himig ay punong-puno ng pagdurusa. Napatingin siya sa polo ni Sebastian na maayos nang nakasabit. Mukhang malinis, mukhang perpekto,
Ngunit sa likod nito ay ang katotohanang hindi siya kailanman magiging karapat-dapat na tumayo sa tabi ng lalaking nagmamay-ari ng lahat ng ito. Isang tanong ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila ba isang multong hindi siya tinatantanan. Kung ang bawat sandali ng aking buhay ay isa lamang bayad sa isang pagkakamaling hindi ko naman ginawa, hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng isang pasasalamat na dahan-dahang pumapatay sa aking kaluluwa? Mayroon pa bang puwang para sa isang munting damo na mangarap sa ilalim ng dambuhalang puno ng pamilya Fuentabella? O mananatili na lamang akong anino na pilit na itinatago ng liwanag ng kanilang yaman? Alexa, hindi ka ba napapagod na maglingkod sa taong pumatay sa kinabukasan ng pamilya mo? Ang boses ni Marco ay parang isang malamig na hanging umihip sa batok ni Alexa, dahilan upang mabitawan niya ang dulo ng polo na kanina pa niya tinititigan. Hindi niya napansin ang pagpasok ng kanyang pinsan sa silid. Si Marco, ang anak ni Don Ramon, ay laging may dalang ngiti na tila ba isang lason na binalot sa asukal. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay hindi lumilikha ng ingay sa makapal na alpombra, tila isang maninila na unti-unting lumalapit sa kanyang huli. Napatingin si Alexa sa mga mata ni Marco. May nakikita siyang awa roon, ngunit ito ay isang uri ng awang nagpaparamdam sa kanya na siya ay mas lalong maliit. Hindi siya sumagot. Sa halip ay muli niyang itinuloy ang kanyang ginagawa. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya tinantanan ng binata. Humawak si Marco sa gilid ng mesa, sapat na malapit upang maamoy ni Alexa ang matapang na pabango nito na tila ba sumasakal sa kanyang hininga. Alam mo ba kung bakit ka talaga narito, pinsan? Muling pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay naging isang pabulong na tila ba nagbabahagi ng isang banal na lihim. Hindi ka inampon ni Sebastian dahil sa kabutihan ng loob niya. Kinuha ka niya dahil sa bawat araw na nakikita kanyang nagdurusa, nararamdaman niya ang tagumpay ng pamilya Fuentabella laban sa tatay mo. Ang hasyenda na ito, bawat butil ng asukal dito, ay dinilig ng pawis at luha ng magulang mo na ninakaw nila. Ang bawat salita ay parang isang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Alexa. Nais niyang isigaw na mali ito, na si Sebastian ay mabuti, ngunit ang mga papel na nakita niya sa silid-aklatan noong isang gabi, ang mga pirma ng kanyang ama sa ilalim ng pangalan ni Sebastian, ay tila ba mga multong nagpapatunay sa sinasabi ni Marco. Ang munting liwanag ng tiwala sa kanyang dibdib ay unti-unting nilalamon ng isang makapal na ulap ng pagdududa. Nabalik lamang ang katahimikan nang marinig nila ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa ibaba. Ang bigat ng bawat yabag ng sapatos na tumatama sa sahig ay sapat na upang malaman ni Alexa kung sino ang dumating. Si Sebastiano. Ang hangin sa buong hasyenda ay tila ba nagbabago tuwing naririyan ang presensya ng senyorito. Mabilis na lumayo si Marco, may bakas ng takot at galing sa kanyang mga mata bago ito tuluyang lumabas sa kabilang pinto. Iniwan si Alexa na balot ng ligalig. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo roon si Sebastian, matikas, matayog, at may mga matang tila ba nakakabasa ng bawat lihim ng kanyang kaluluwa. Tumingin ito sa polo na hawak ni Alexa, pagkatapos ay sa namumulang mukha ng dalaga. Walang salitang lumabas sa bibig ni Sebastian, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang mapuno ang buong silid ng isang tensyong hindi maipaliwanag. Lumapit si Sebastian kay Alexa.
Ang bawat hakbang nito ay tila ba paglapit ng isang bagyong hindi mo alam kung kailan mananalasa. Huminto siya sa harap ng dalaga. Ang anino nito ay tuluyang tumakip sa maliit na bulto ni Alexa. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Alexa na may bakas ng hapdi mula sa plansa kanina. Ang init ng palad ni Sebastian ay tila ba isang lunas at lason sa parehong pagkakataon. Hindi mo kailangang gawin ang mga ito, Alexa. Ang mahinang wika ni Sebastian, ang boses ay malalim at may dalang autoridad na hindi matatanggihan. Sinabi ko na sa iyo, ang tungkulin mo lang ay ang manatili sa tabi ko. Ngunit sa halip na maramdaman ng kalinga, ang salitang manatili ay tumunog sa pandinig ni Alexa bilang pagkapiit. Ang hawak ni Sebastian sa kanyang kamay ay tila ba isang tanikalang ginto. Maganda ngunit hindi siya hinahayaang lumipad. Tumingin si Alexa sa mga mata ni Sebastian, naghahanap ng katotohanan sa likod ng pagiging malamig nito. Bakit, Sebastian? Ang nanginginig na tanong ni Alexa, ang unang pagkakataon na naglakas loob siyang magsalita ng diretso. Bakit kailangang dito lang ako? Dahil ba sa utang na hindi ko naman kayang bayaran? Tumigas ang anyo ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay tila ba naging kristal sa lamig. Binitawan niya ang kamay ni Alexa at tumalikod. Ang bawat galaw ay puno ng isang pighating hindi niya maipakita. Naglakad siya patungo sa bintana, pinagmamasdan ang malawak na lupain na tila ba ito ang kanyang kaharian at kulungan. Maraming bagay ang hindi mo pa kailangang malaman, Alexa. Ang huling wika ni Sebastian bago ang isang mahabang katahimikan. Ngunit tandaan mo ito, hinding-hindi ka aalis sa tabi ko, kahit na ang buong mundo pa ang humiling nito. Nang lumabas si Sebastian sa silid, naiwan si Alexa na nakatingin sa kanyang mga palad. Ang bawat sulok ng marangyang hasyenda ay tila ba nagiging mas maliit. Ang bawat pader ay tila ba lumalapit upang siya ay gipitin. Isang takot ang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Hindi takot sa galit ni Sebastian, kundi takot sa katotohanang baka ang lalaking itinuturing niyang langit ay siya rin palang impyernong unti-unting uubos sa kanyang pagkatao. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim. Ang mga ulap ay nagbabadya ng isang malakas na ulan. Sa loob ng silid-aklatan ni Sebastian, isang luma at kupas na dokumento ang nananatiling nakatago sa ilalim ng mga libro, isang papel na naglalaman ng lihim na maaring sumira sa lahat ng 8 taon ng kanilang pagsasama. Isang pangalan ang nakasulat doon sa tabi ng isang halagang sapat na upang mabili ang kahit na anong kalayaan. Para kang isang palamuti na pinulot sa tabi-tabi, Alexa. Maganda tingnan sa malayo, ngunit walang tunay na halaga sa loob ng tahanang ito. Ang tinig ni Sofia ay may tamis ng pulot, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang lason na dahan-dahang pumapatay. Nakatayo si Alexa sa dulo ng mahabang hapagkainan na gawa sa mabigat na kahoy ng nara. Ang ningning kwadensiyum sa itaas ay tila ba nanunuya sa kanyang simpleng anyo. Nakasuot siya ng isang bestidong gawa sa mamahaling laso na regalo ni Sebastian, ngunit sa halip na makaramdam ng ganda, tila ba ang bawat hibla nito ay nananakal sa kanyang balat. Ang hapunan sa Hacienda Fuentabella ay hindi kailanman naging tungkol sa pagkain. Ito ay isang ritual ng pagpapakita ng kapangyarihan at pagpaparamdam sa kanya na siya ay isang dayuhan sa sariling tahanan. Naupo si Alexa, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bakanteng plato. Nararamdaman niya ang titig ni Sofia na parang isang mapanuring agila.
Sa kabilang dulo, si Sebastian ay tahimik na nagbubuhos ng alak sa kanyang baso. Ang bawat galaw ng binata ay puno ng katiyakan, ngunit ang katahimikan nito ay tila ba isang pader na hindi kayang tibagin ni Alexa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ng dalaga, isang tunog na agad na nilunod ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana. Sebastiano, masyado mo atang binibigyan ng luho ang batang ito. Patuloy ni Sofia habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang karne. Ang isang ligaw na pusa, kapag masyadong nabusog, ay nakakalimot na sa kanyang pinanggalingan. Baka balang araw, akalain niya ay kapantay na natin siya. Ang panga ni Sebastian ay nag-igting. Ang kanyang mga mata, na kasing dilim ng gabi sa tubuhan, ay sandaling dumapo kay Sofia bago muling bumalik sa kanyang baso. Nararamdaman ni Alexa ang mabilis na kabog ng kanyang puso, tila ba isang ibon na pilit na kumakawala sa kanyang tadyang. Ang bawat salita ni Sofia ay isang paalala na ang kanyang pananatili rito ay isang pabor, isang kawanggawa na anumang oras ay maaaring bawiin. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman ni Alexa ang isang malaki at mainit na palad na humawak sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kamay ni Sebastian. Ang haplos nito ay puno ng kalyo mula sa pagbisita sa hasyenda, magaspang ngunit nagbibigay ng isang uri ng proteksyon na tila ba nais siyang itago sa buong mundo. Pinisil ni Sebastian ang kanyang kamay, isang tahimik na utos na huwag makinig, na maging matatag. Ngunit para kay Alexa, ang init ng palad na iyon ay tila ba isang paalala ng kanyang pagkakapiit. Naaalala niya ang mga salita ni Marco tungkol sa pagmamay-ari. Sa bawat pagpisil ni Sebastian, tila ba nararamdaman niya ang bigat kwatanikala ng utang na loob. Sa halip na kumuha ng lakas, dahan-dahang hinila ni Alexa ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang kandungan. Ang pagtanggi niyang iyon ay hindi nakita ng iba, ngunit naramdaman ni Alexa ang bahagyang pagtigil ng hininga ni Sebastian sa kanyang tabi. Ang hapunan ay nagpatuloy sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Tila ba ang bawat isa ay may hawak na lihim na hindi masabi-sabi. Nang matapos ang ritual ng pagkukunwari, mabilis na tumayo si Alexa upang bumalik sa kanyang silid. Ngunit sa kanyang paglalakad sa madilim na pasilyo, napatigil siya sa tapat ng silid-aklatan ni Sebastian. Bukas ng bahagya ang pinto ng mabigat na kahoy. Naririnig niya ang boses ni Sebastian at ng kanilang pamilyang abogado, si Attorney Valdez. Ang usapan ay mabigat, puno ng mga terminong legal na hindi niya lubos na maunawaan, ngunit ang isang pangungusap ay tila ba isang kidlat na tumama sa kanyang diwa. Ang mga papel para sa ganap na pagmamay-ari, senyorito, ang wika ng abogado, ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila ba kalansing ng isang kulungan. Kapag sumapit na siya sa 21 taon sa susunod na buwan, wala na siyang magagawa kundi ang pirmahan ito. Mula sa sandaling iyon, wala na siyang kawala sa mga Fuentabella. Magiging sa iyo na siya sa ilalim ng batas, habang buhay. Napahawak si Alexa sa kanyang dibdib. Ang hangin sa pasilyo ay tila ba biglang nawala. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila ba sumisigaw ng babala. Ang takot na kanina pa namumuo ay tuluyan nang naging isang ganap na katotohanan. Hindi siya inampon upang maging malaya. Hindi siya iniligtas upang magkaroon ng sariling buhay. Inalagaan siya ni Sebastian sa loob ng 8 taon upang hintayin ang sandaling legal
na siyang magiging bahagi ng mga ari-arian ng mga Fuentabella, parang isang lupain, parang isang makina, parang isang hayop na may tatak ng kanilang pamilya. Isang munting anino ang gumalaw sa dulo ng pasilyo. Si Marco. Nakasandal ito sa pader. Ang mga mata ay nakatitig kay Alexa ng may mapait na ngiti. Ang kanyang mga labi ay gumalaw ng walang tunog, ngunit malinaw ang mensahe. Sinabi ko na sa iyo. Sa sandaling iyon, ang Hacienda Fuentabella ay hindi na isang kanlungan sa mga mata ni Alexa. Ito ay naging isang dambuhalang labirinto na walang labasan, kung saan ang bawat sulok ay may matatalim na tinik ng panlilinlang. Ang tanging tanong na nananatili sa kanyang isipan, habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa mga bintana, ay kung hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang natuklasan bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng kanilang plano. Walang halaga ang bawat luhang dumadaloy sa aking mga pisngi kung ang bawat patak nito ay pag-aari rin ng mga Fuentabella. Kahit ang aking hininga, tila ba may presyo na hindi ko kayang bayaran. Ang mga salitang ito ay pilit na sumasayaw sa isipan ni Alexa habang nakasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Ang dilim ng gabi ay tila ba isang kumot na nagnanais siyang sakalin. Sa bawat pintig ng kanyang puso, nararamdaman niya ang bigat kwalihim na kanyang natuklasan. Ang Hacienda Fuentabella, na dati ay itinuturing niyang langit, ay unti-unti nang nagiging isang impyernong ginto ang mga rehas. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang silid, ngunit bawat hakbang niya ay tila ba may nakabuntot na anino. Ang ritmo kwa kanyang mga yabag ay hinaluan ng mahinang bulong ng hangin na pumapasok mula sa mga bukas na bintana. Napatigil siya nang maramdaman ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Hindi na siya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang lamig ng haplos na iyon ay sapat na upang kilabutan ang kanyang buong pagkatao. Hindi ka ba makatulog, pinsan? O baka naman masyado nang maingay ang mga sikreto sa loob ng bahay na ito? Ang boses ni Marco ay parang isang lason na unti-unting dumadaloy sa kanyang pandinig. Humarap si Alexa, ang kanyang mga mata ay puno ng takot na pilit niyang itinatago. Ano ang kailangan mo, Marco? Hayaan mo akong magpahinga. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng binata. Lumapit si Marco, sapat na malapit upang makita ni Alexa ang mapanuyang kislap sa mga mata nito. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Alexa, sa oras na sumapit ang kaarawan mo, hindi lang ang pangalan mo ang mababago. Maging ang kaluluwa mo ay magiging bahagi na ng inventaryo ni Sebastian. Para sa kanya, isa ka lang investment na kailangang bawiin ang bawat sentimong ginastos niya sa iyo sa loob ng 8 taon. Huwag kang magpaloko sa mga titig niya. Ang pag-ibig ng isang Fuentabella ay laging may kasamang kontrata. Tumalikod si Alexa at mabilis na pumasok sa kanyang silid. Isinara ang pinto ng may matinding panginginig. Napasandal siya sa kahoy. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Tumingin siya sa paligid ng kanyang silid. Ang mga mamahaling kurtina, ang malambot na kama, ang mga palamuting ginto. Dati, ang mga ito ay simbolo ng kalinga, ngunit ngayon, bawat gamit ay tila ba may mga matang nagbabantay sa kanya. Ilang sandali pa, narinig niya ang isang mahinang katok. Hindi ito ang mapusok na katok ni Marco. Ito ay isang katok na maingat, may ritmo, at tila ba nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na hindi na kayang paniwalaan ni Alexa. Alexa, gising ka pa ba?
Ang boses ni Sebastian ay malalim, tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang pusong puno ng mga nakatagong pighati. Dahan-dahang binuksan ni Alexa ang pinto. Nakatayo roon si Sebastian, hindi na nakasuot ng kanyang Amerikana. Ang kanyang polo ay bahagyang bukas sa leeg, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod mula sa maghapong pagtatrabaho sa hasyenda. May hawak siyang isang maliit na kahon na pelus, kulay pula na kasing tingkad ng dugo. Para sa'yo, ang mahinang wika ni Sebastian, inabot ang kahon sa dalaga. Gusto ko sanang ibigay ito sa kaarawan mo, ngunit pakiramdam ko ay kailangan mo ito ngayon. Binuksan ni Alexa ang kahon. Isang gintong locket ang naroon, may nakaukit na munting bulaklak ng nhay, ang bulaklak na laging ibinibigay ng kanyang yumaong ama sa kanya. Sa loob ng locket ay may isang munting salamin at isang nakatuping papel. Sa halip na matuwa, nakaramdam si Alexa ng isang matinding hapdi. Sa kanyang paningin, ang gintong locket ay tila ba isang collar ng isang aso, isang palamuti upang markahan kung sino ang nagmamay-ari sa kanya. Tiningnan niya si Sebastian, ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. Bakit, Sebastian? Bakit kailangan mong ibigay ang lahat ng ito? Ang nanginginig na tanong ni Alexa. Dahil ba gusto mong masiguro na hinding-hindi ako aalis? Dahil ba natatakot kang mawalan ng isang mahalagang ari-arian? Nanigas ang anyo ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa isang mabilis na pagbabago mula sa pag-aalala patungo sa isang matinding sakit na agad din niyang ikinubli sa likod ng kanyang pagiging malamig. Humakbang siya palapit. Ang kanyang presensya ay tila ba bumabalot sa buong silid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakasakal. May lungkot sa bawat galaw niya. Ari-arian. Ang pabulong na ulit ni Sebastian, ang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi maipaliwanag. Iyan ba talaga ang tingin mo sa akin, Alexa? Pagkatapos ng 8 taon? Hindi mo ba nakikita ang mga gabi na hindi ako nakakatulog dahil sa pag-aalala kung sapat ba ang ibinibigay ko sa iyo? Ang hasyenda na ito, ang lahat ng yaman ko, wala itong halaga kung ang taong pinag-aalayan ko nito ay tinitingnan ako bilang isang bilanggo. Nais maniwala ni Alexa. Gusto niyang itapon ang kanyang sarili sa mga bisig ni Sebastian pa umiyak ng husto. Ngunit ang boses ng abogado sa silid-aklatan ay muling umaling-awngaw sa kanyang isipan. Walang kawala habang buhay. Dahan-dahang ibinalik ni Alexa ang kahon kay Sebastian. Ang lamig ng kanyang pagkilos ay tila ba isang sampal sa binata. Sapat na ang 8 taon na utang na loob, Sebastian. Huwag mo nang dagdagan pa ng ginto. Dahil baka sa huli, ang bigat nito ang tuluyang lumunod sa atin pareho. Nang lumabas si Sebastian sa silid, ang bawat yabag nito ay tila ba tunog ng isang pusong unti-unting nagkakadurog-durog. Naiwan si Alexa sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana kung saan ang ulan ay patuloy na humahampas. Sa kabilang dulo ng hasyenda, sa loob ng isang madilim na silid, nakaupo si Don Ramon habang hawak ang isang telepono. Ang kanyang tinig ay puno kwa isang lihim na tagumpay. Nagsisimula na silang magduda sa isa't isa. Ang lason ay kumakalat na. Sa susunod na linggo, kapag wala na ang tiwala, ang Hacienda Fuentabella ay babalik na sa tunay nitong Panginoon. Isang munting lihim ang naiwan ni Marco sa ilalim pinto ni Alexa. Isang lumang litrato kwa kanyang ama na may nakasulat na address sa likod. Isang lugar na hindi kailanman nabanggit ni Sebastian.
Isang lugar kung saan maaring naroon ang susi kwa kanyang kalayaan o ang pintuan patungo sa isang mas malalim na kapahamakan. Ang liwanag ng umaga ay tila isang malupit na saksi. Ibinubunyag ang bawat lamat sa aking puso na pilit kong itinatago sa dilim. Sabi nila, ang Hacienda Fuentabella ay isang paraiso, ngunit para sa isang tulad kong nawawala, ito ay isang malawak na disyerto ng mga lihim. Ang mga salitang ito ay pabulong na binigkas ni Alexa habang nakatitig siya sa lumang litrato na iniwan ni Marco sa ilalim ng kanyang pinto. Ang papel ay kupas na, may amoy ng luma at alikabok, ngunit ang mukha ng kanyang ama sa larawan ay tila ba nangungusap sa kanya. Ang address sa likod ay nakasulat sa mabilis na paraan, tila ba isinulat sa gitna ng isang matinding pagmamadali. Dahan-dahan niyang itinago ang litrato sa ilalim ng kanyang unan nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Yaya Rosa, ang matandang vunoy na siyang nag-alaga sa kanya mula nang dalhin siya ni Sebastian sa mansyon. May dala itong isang tray ng mainit na tsokolate. Ang bango nito ay sapat na upang bahagyang pakalmahin ang naglalagablab na isipan ni Alexa. Masyado kang malalim mag-isip, iha, ang malumanay na wika ni Yaya Rosa habang inilalapag ang tray. Lumapit ang matanda at hinawakan ang buhok ni Alexa, isang haplos na puno ng pagmamahal na tila ba isang lunas sa hapdi ng kanyang damdamin. Ang mga mata mo ay may bakas ng puyat. May bumabagabag ba sa iyo? Napatingin si Alexa sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Yaya, kilala mo ba ang tatay ko? Totoo bang si Sebastian ang dahilan kung bakit kami nawalan ng lahat? Sandaling napatigil ang kamay ni Yaya Rosa. Isang lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata bago siya bumuntong hininga. Maraming mukha ang katotohanan sa loob ng hasyenda na ito, Alexa. Ngunit ang alam ko, ang mga mata ng senyorito ay hindi marunong magsinungaling kapag tumitingin sa iyo. Huwag mong hayaang ang laso ng ibang tao ang ubus sa tiwala mo. Tumayo si Alexa at lumapit sa bintana. Sa malayo, nakikita niya si Sebastian na nakasakay sa kanyang itim na kabayo. Pinabagtas ang malawak na taniman ng tubo. Ang kanyang tindig ay matikas. Tila ba siya ang hari ng lahat ng kanyang natatanaw. Ngunit sa mga mata ni Alexa, ang anino ni Sebastian ay tila ba isang dambuhalang longkin na pilit siyang kinukulong. Pagkalipas ng ilang oras, napagpasyahan ni Alexa na lumabas upang kumuha ng kaunting hangin. Naglakad siya patungo sa dulo ng hasyenda, kung saan ang mga puno ng miya ay matataas na at nagsisilbing bakod sa kanyang paningin. Doon, muli niyang nakatagpo si Sebastian. Ang binata ay nakatayo sa gitna ng putikan. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay nabahiran na ng dumi habang tinutulungan ang isang matandang magsasaka na maayos ang nasirang kariton. Napatigil si Alexa. Ang imahe ng malupit na Tai Fu ay biglang napalitan ng isang lalaking may malasakit sa kanyang mga tauhan. Nang lumingon si Sebastian at makita siya, agad na nagbago ang anyo nito. Mabilis itong lumapit, ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalala. Bakit ka narito? Masyadong mainit ang sikat ng araw para sa iyo, ang wika ni Sebastian. Inabot niya ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang munting butil ng pawis sa noo ni Alexa. Ang haplos na iyon ay muli na namang nagpadama ng libu-libong kuryente sa katawan ni Alexa. Sa isang sandali, tila ba nalimutan niya ang lahat kung pagdududa. Ang distansya sa pagitan nila ay nawala at sa mga mata ni Sebastian,
Nakita niya ang isang kailaliman ng pag-ibig na tila ba nagnanais siyang lamunin. Dahan-dahang hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamay upang alalayan siya sa maputik na daan. Ang init ng palad ng binata ay tila ba isang pangakong hinding-hindi siya nito bibitawan. Sebastian, totoo ba ang lahat ng ito? Ang pabulong na tanong ni Alexa. Ang kanyang boses ay halos malunod sa huni ng mga kuliglig. Alin ang totoo, Alexa? Ang balik na tanong ni Sebastian, ang kanyang tinig ay naging isang bulong na tila ba isang panalangin. Ang tanging totoo ay narito ka sa tabi ko at gagawin ko ang lahat upang manatili kang ganito. Muling nabuhay ang tinik sa puso ni Alexa. Manatili. Muli, ang salitang iyon ay parang isang pintuan ng kulungan na sumasara. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Ang lamig ng kanyang pagkilos ay tila ba isang sampal sa gitna ng init ng araw. Tinalikuran niya si Sebastian at mabilis na naglakad pabalik sa mansyon, hindi inaalintana ang tawag ng binata. Sa kabilang bahagi ng tubuhan, nakatayo si Don Ramon habang pinagmamasdan ang dalawa mula sa malayo. Ang kanyang tawa ay walang tunog, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagbabadya ng isang trahedya. Alam niyang ang bawat hakbang ni Alexa ay papalapit na sa bitag na kanyang inihanda. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila ba nagiging mas mabigat. Hindi makatulog si Alexa. Ang address sa likod kuwalitrato ay tila ba tumatawag sa kanya, isang sirena na nagnanais siyang iligtas mula sa kanyang gintong hawla. Kinuha niya ang isang munting bag. Inilagay doon ang litrato, ilang mahahalagang gamit. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa sahig ay tila ba isang sigaw sa gitna ng katahimikan. Narating niya ang malaking pinto ng mansyon. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa itaas, sa silid ni Sebastian kung saan may nagniningning pa ring liwanag. Ang kanyang puso ay nahahati sa dalawa, sa pagitan ng pag-ibig na nararamdaman niya at ng kalayaang inaasam niya. Patawarin mo ako, Sebastian, ang pabulong na paalam ni Alexa bago siya tuluyang lumabas sa dilim ng gabi. Hindi niya alam na sa likod kuwakortina nakatayo si Sebastian habang pinagmamasdan ang kanyang pag-alis. Ang mga kamao ng binata ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, ngunit walang bakas ng gulat. Hinayaan niya siyang umalis dahil alam niyang ang isang ibon, bago pa man tuluyang magtiwala sa kanyang tagapag-alaga, ay kailangang subukan ang kanyang sariling mga pakpak sa gitna ng unos. Ngunit sa dilim ng kalsada, may iba pang mga aninong naghihintay. Si Marco ay nakasandal sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga labi ay may mapait na ngiti. Ang address na ibinigay niya kay Alexa ay hindi ang daan patungo sa kalayaan, kundi ang daan patungo sa isang lugar kung saan ang lahat ng utang ay babayaran ng dugo, valuha. Ang munting sikreto ng address na yon ay tila ba isang mitya na handa ng magpasabog sa lahat ng katahimikan kung Hacienda Fuentabella. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang narinig sa loob ng silid-aklatan ni Sebastian, at ang tanging salitang binigkas nito ay, "Nakaalis na ang munting ibon. Oras na para sa huling paniningil." Napakadali mo talagang utuin, Alexa. Isang lumang litrato lang pala ang kailangan para mapalabas ka sa kuta ni Sebastian. Akala mo ba ay ililigtas kita?
Dinala lang kita rito para tapusin ang hindi natapos ng tatay mo, ang pagbabayad ng lahat ng utang niyo sa pamamagitan ng iyong pagkawala. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na kuko na kumakalos sa salamin, puno ng panunuya at isang uri ng kagalakang nakakapanindig balahibo. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, nararamdaman ni Alexa ang bawat lamat ng kalsada na tila ba ay tumatama rin sa kanyang nanunuyong lalamunan. Ang bawat ilaw ng poste na mabilis nilang nilalagpasan ay parang mga naglalahong pagkakataon upang bumalik. Nakakuyom ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, mahigpit na hawak ang gintong locket na ibinigay ni Sebastian. Ang lamig ng ginto ay tila ba nanunuot sa kanyang buto, isang munting paalala ng init ng palad ni Sebastian na tinanggihan niya kanina. Sa gitna ng dilim, ang munting bulaklak ng hay na nakaukit sa locket ay tila ba nagdurugo sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila ba isang pagsusumamo sa hangin. Nais niyang sumigaw, nais niyang buksan ang pinto ng sasakyan at tumalon sa gitna ng kawalan. Ngunit ang takot ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa nagdidilim na paligid kung saan ang mga puno ay tila ba mga dambuhalang kamay na nagtatangkang abutin siya. Ang bawat paglayo ng sasakyan mula sa mga arko ng Hacienda Fuentabella ay tila ba pagpunit sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na hindi na kailanman mabubuo muli. Dahan-dahan silang huminto sa tapat ng isang lumang bodega sa dulo ng isang liblib na kalsada. Ang lugar ay balot ng amag at kalawang, malayo sa karangyaan ng mansyong kinalakihan niya. Ang tunog ng pagpatay sa makina ng sasakyan ay tila ba ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Lumabas si Marco at marahas na binuksan ang pinto sa panig ni Alexa. Hinila ang kanyang braso ng walang pakundangan. Ang bawat kalyo sa kamay ni Marco ay tila balason na tumatagos sa kanyang balat, malayo sa magaspang ngunit mapagkalingang haplos ni Sebastian. Bakit, Marco? Akala ko ba ay tutulungan mo akong malaman ang tungkol sa tatay ko? Ang nanginginig na tinig ni Alexa ay halos pabulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat salita ay parang isang pagsusumamo sa isang Diyos na matagal nang tumalikod sa kanya. Isang mapait na tawa ang tanging sagot ni Marco habang kinakaladkad siya papasok sa loob ng bodega. Doon, sa ilalim ng isang madilim na ilaw, nakaupo si Don Ramon habang may hawak na isang baso ng alak. Ang anino ng matanda sa pader ay tila ba isang dambuhalang halimaw na handa na siyang lamunin. Ang hangin sa loob ay may amoy ng luma at panganib. Tila ba bawat sulok ay may mga lihim na hindi na dapat pang mabunyag. Nandito na ang munting ibon, ang nakapangingilabot na wika ni Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanunuya sa kalagayan ni Alexa. Sa wakas, matatapos na rin ang 8 taon na paghihintay. Isang pirma mo lang, Alexa, at magiging malaya ka na mula kay Sebastian. Ngunit kapalit nito ay ang lahat ng alaala ng iyong pamilya na tuluyan ng mabubura sa lupang ito. Inilapag ni Marco ang isang makapal na dokumento sa harap niya. Ang mga letra doon ay tila ba mga uod na gumagalaw, nananakal sa kanyang paningin. Naramdaman ni Alexa ang tuluyang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Sa gitna ng takot at pighati, isang pangalan ang pilit na sumisigaw sa kanyang isipan, Sebastian. Ang lalaking iniwan niya sa dilim ng mansyon, ang lalaking sa kabila ng lahat ng pagdududa
ay siyang tanging tunay na nagbigay sa kanya ng pangalan sa mundong ito. Ngunit bago pa man madampi ng kanyang mga daliri ang panulat, isang malakas na tunog ng pagpreno ng isa pang sasakyan ang narinig sa labas ng bodega. Ang liwanag ng mga headlight nito ay tumagos sa mga siwang ng lumang kahoy. Tila ba isang banal na liwanag na nagtatangkang pasukin ang impyerno. Ang katahimikan sa loob ay tila ba napigtas at ang bawat isa ay napatigil sa paghinga. Mayroon bang darating upang iligtas ang isang ibong kusa namang lumipad palayo sa kanyang hawla o ang liwanag bang ito ay hudyat lamang ng isang mas malaking hoa-hoan na tutupok sa huling pag-asa ng Hacienda Fuentabella? Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng mabibigat na yabag ng sapatos na tumatama sa tuyong lupa sa labas. Papalapit sa pinto ng bodega nang may dalang galit na kayang tunawin ang kahit na anong bakal ng panlilinlang. Huwag mong dungisan ng iyong bawal na mga kamay ang nag-iisang bagay na hindi mo kailanman mabibili ng yaman mo, uncle. Ang boses ni Sebastiano ay hindi isang sigaw, kundi isang pabulong na dagundong na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang nagbabagang bulkan. Ang pintong kahoy sa bodega ay marahas na bumukas, nilamon ng liwanag ko ang mga headlight ko sa sasakyan ang bawat sulok ng kadiliman sa loob. Nakatayo roon si Sebastian, ang kanyang anino ay tila ba isang dambuhalang longkin na muling bumabalot sa buong silid. Ang bawat butones ko kanyang polo ay maayos, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng galit na kayang tunawin ang kahit na anong bakal. Napatigil ang hininga ni Alexa. Ang panulat sa kanyang kamay ay tila ba naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Tumingin siya kay Sebastian, ang lalaking tinakbuhan niya, ang lalaking pinagdudahan niya. Ngunit sa gitna ko panganib, ang presensya nito ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na muli siyang makakahinga. Nakita niya ang bahagyang panginginig kwa panga ni Sebastian, isang senyales kwa matinding pagtitimpi na tanging siya lamang ang nakakaalam. Sebastiano, napakabilis mo naman atang nakarating sa ating munting salusalo. Ang wika ni Don Ramon habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang baso. Ang tawa nito ay tuyot, walang bakas kwa takot. Tila ba ang lahat ng ito ay bahagi lamang ko isang laro ng chess na siya ang nag-uutos. Gusto ko lang namang tulungan ang munting ibon mo na makahanap ko tunay na kalayaan. Hindi ba, Alexa? Hindi sumagot si Sebastian sa matanda. Sa halip, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Alexa. Isang mabilis na sulyap na puno ng pighati, pagtatampo, at isang uri kuwa pagmamahal na tila ba isang sampal sa dalaga. Lumapit si Sebastian. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa tuyong lupa ay tila ba tunog kwa isang hatol. Huminto siya sa harap kwa mesa, diretsong nakatingin kay Marco na noon ay unti-unti nang umaatras sa takot. Pitawan mo ang braso niya, Marco, bago ko tuluyang makalimutan na magkadugo tayo, ang mariing utos ni Sebastian. Ang lamig ng kanyang boses ay tila ba yelo na sumasakal sa hininga kwa kanyang emho. Mabilis na binitawan ni Marco si Alexa. Ang dalaga ay agad na tumakbo patungo sa likuran ni Sebastian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na humawak sa laylayan kwa polo kwa binata. Ang amoy kwa pabango ni Sebastian, amoy kwa ulan at kalalakihan, ay tila ba isang pamilyar na kanlungan na matagal niyang kinauuhawan. Ngunit sa gitna kwa pag-aalala, naramdaman ni Alexa ang paninigas ng katawan ni Sebastian. Isang pader kwa yelo ang muling itinayo ng binata sa pagitan nila, isang parusa sa kanyang pag-alis ng walang paalam.
Akala mo ba ay ililigtas ka niya dahil mahal ka niya, Alexa? Muling pagsingit ni Don Ramon, ang kanyang tinig ay puno kwa gaslighting na tila ba isang lason sa pandinig. Nandito siya dahil ayaw niyang mawala ang kanyang pinakamahalagang investment. Sebastian, aminin mo sa kanya. Hindi ba't ang hasyenda na ito ay lalong lalawak kapag nakuha mo ang pirma niya? Gagamitin mo lang siya upang burahin ang mga bakas kuwa kasalanan kuwa pamilya natin sa mga Hernandez. Tumahimik ka. Ang unang pagkakataon na sumigaw si Sebastian, ang kanyang kamao ay marahas na tumama sa mesang kahoy, dahilan upang tumalsik ang baso ni Don Ramon at mabasag sa sahig. Ang tunog ko pagkabasag ng kristal ay tila bahudyat siya isang digmaang wala ng urong sulong. Nakita ni Alexa ang duguang kamao ni Sebastian, isang hapdi na mas matindi pa sa sugat ng kanyang kaluluwa. Ang dugo ay dahan-dahang pumatak sa mga papeles kuwa Don Ramon, nilalamon ang mga letra kuwa panlilinlang. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang sementeryo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sebastian, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang munting lech moy, kwagas at isang lighters. Ang amoy kwagaas ay biglang sumambulat sa loob kwa bodega, isang amoy na agad na nagpabalik kay Alexa sa impyerno kwa kanyang kabataan. Kung hindi mapapasa amin ang hasyenda, walang makikinabang dito, Sebastian, kahit ang munting ibon mo. Ang sigaw ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Isang munting apoy ang sumiklab sa dulo kwa lighter, isang maliit na sayaw ng kamatayan na tila ba nanunukso sa gitna kwa dilim. Ang bawat pintig ng puso ni Alexa ay tila ba tumigil. Ang takot sa apoy, ang trauma na 8 taon niyang kinalaban, ay muling bumalik ng may higit na bangis. Muli bang magiging abo ang lahat kwa pangarap ni Alexa sa gitna kwa nagbabagang galit ng mga Fuentabella? O ang apoy bang ito ang magsisilbing liwanag upang makita niya ang tunay na nilalaman ng puso ni Sebastian? Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin habang ang munting apoy ay dahan-dahang lumalapit sa tuyong dayami sa sahig kwa bodega at ang tanging kalasag ni Alexa ay ang likuran kwa lalaking maaari ring maging dahilan kwa kanyang tuluyang pagkakaubos. Mamatay tayong lahat dito, Sebastian. Kung hindi sa akin ang hasyenda, wala ring makikinabang. Ang boses ni Marco ay pumailan lang sa loob ng bodega, puno ng desperasyon at isang uri ng kabaliwan na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Ang amoy ng gas ay hindi lang amoy ng panganib. Para kay Alexa, ito ang amoy ng bawat luhang ibinuhos niya noong gabing naging abo ang kanyang buhay 8 taon na ang nakalilipas. Ang munting apoy sa dulo ng lighter ni Marco ay tila ba isang dambuhalang mata na nanunuya sa kanyang bawat hininga. Ang kanyang mga binti ay tila naging semento, hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw, habang ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay naging kasing lamig ng yelo. Nararamdaman ni Sebastian ang panginginig ng maliit na kamay ni Alexa na nakakapit sa kanyang polo. Sa kabila ng galit na naglalagablab sa kanyang dibdib para sa kanyang tiyo at pinsan, mas nangingibabaw ang takot para sa babaeng nasa likuran niya. Alam ni Sebastian ang bawat lamat sa kaluluwa ni Alexa. Alam niya na ang bawat sayaw ng apoy ay muling nagbubukas ng mga sugat na 8 taon niyang pilit na pinagagaling. Huwag mong gawin ito, Marco. Pakawalan mo na si Alexa at pag-usapan natin ito
gaya ng mga lalaki, ang pakiusap ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay naging malumanay, ngunit may talim ng babala na tila ba isang nanunubok na hayop. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, pilit na itinatago ang sariling kaba. Huwag mong idamay ang inosenteng buhay sa kasakiman ni Don Ramon. Isang mapait na tawa ang naging sagot ni Marco bago nito tuluyang binitawan ang lighter sa sahig na basang-basa ng gas. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa mga mata ni Alexa. Ang mabilis na paggapang ng asul at kahel na apoy sa tuyong dayami ay tila ba isang ahas na gutom na gutom. Sa loob ng ilang segundo, ang init ng paligid ay naging kasing bangis ng isang hurno. Ang usok ay nagsimulang mamuo, itim at makapal. Tila ba mga kamay na nagnanais silang sakalin sa gitna ng kadiliman. Alexa, tumingin ka sa akin. Huwag sa apoy. Tumingin ka sa akin. Ang boses ni Sebastian ay tila nanggagaling sa malayo, ngunit ang init ng kanyang mga palad na humawak sa magkabilang pisngi ni Alexa ay nagpabalik sa dalaga sa kasalukuyan. Ang mga mata ni Sebastian ay punong-puno ng pag-aalala, ngunit may isang uri ng katatagan na tila ba nagnanais siyang balutin laban sa lahat ng panganib. Sa gitna ng naglalagablab na bodega, ang titig ni Sebastian ang tanging malamig na tubig na nagpatahimik sa takot ni Alexa. Ngunit ang bawat pagsabog ng mga lumang kagamitan sa paligid ay muling nagpapaalala sa kanya na ang kamatayan ay dahan-dahang lumalapit. Mabilis na hinubad ni Sebastian ang kanyang polo at ibinalot ito sa ulo ni Alexa. Ang amoy ng binata, amoy ng ulan at ng hasyenda, ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng hangin sa gitna ng makapal na usok. Binuhat siya ni Sebastian ng may matinding ingat. Tila ba isa siyang pinakamahalagang kayamanan na hindi dapat masugatan kahit munti. Huwag kang bibitaw, Alexa. Pangako, hinding-hindi kita iiwan sa gitna ng apoy na ito. Ang pabulong na panata ni Sebastian bago sila nagsimulang tumakbo patungo sa nag-iisang lagusan na dahan-dahan na ring kinakain ng apoy. Naririnig ni Alexa ang mahihina at nagmamadaling yabag ni Don Ramon at Marco na tumatakbo palabas sa kabilang pinto. Iniwan silang dalawa sa gitna ng impyerno. Ang bawat pagbagsak ng mga nagbabagang kahoy mula sa kisame ay tila ba tunog ng isang pintuang tuluyan ng sumasara. Nakarating sila sa tapat ng pinto, ngunit isang dambuhalang troso ang bumagsak sa kanilang harapan, humaharang sa tanging daan palabas. Ang init ay naging kasing talim ng mga kutsilyo na humihiwa sa kanilang balat. Napatingin si Alexa sa mukha ni Sebastian. Pawis na pawis. Dumi ang pisngi, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatuon sa kanyang kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan, isang munting kahon ang nahulog mula sa bulsa ni Sebastian. Ang kahon ng mga lihim na kinuha niya sa hasyenda bago sumugod dito. Ang mga papel na magbubunyag ng katotohanan ay dahan-dahan nang inaabot ng munting dila ng apoy. Muling bang magiging abo ang katotohanan bago pa man ito malaman ni Alexa o ang apoy bang ito ang tuluyang susunog sa pader na naghihiwalay sa kanilang mga puso? Isang malakas na lagutok ng kahoy mula sa itaas ang naging huling tunog na narinig ni Alexa bago tuluyang magdilim ang lahat sa kanyang paligid. Habang ang huling naramdaman niya ay ang mahigpit na yakap ni Sebastian na tila ba nagnanais siyang itago sa kailaliman ng kanyang sariling kaluluwa. Hindi bale nang ako ang matupok, Alexa. Huwag lang ang mga huling alaala mo mula sa iyong ama. Ang boses ni Sebastian ay naging isang pabulong na daing, garalgal dahil sa makapal na usok na sumasakal sa kanilang mga baga.
Ang bawat hininga ni Alexa ay tila lason na humihwa sa kanyang lalamunan, bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng katapusan. Sa gitna ng naglalagablab na impyerno, tanging ang dibdib ni Sebastian ang nagsisilbing tanging malamig na pader na kanyang nasasandalan. Naramdaman ni Alexa ang matinding pag-igting ng mga kalamnan ni Sebastian habang pilit nitong itinutulak ang dambuhalang troso na nakaharang sa kanilang daan. Ang bawat patak ng pawis mula sa noo ng binata ay humahalo sa uling at alikabok, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kaligtasan ng dalaga. Nakita ni Alexa ang panginginig ng mga kamay ni Sebastian, ang mga kamay na dati ay itinuturing niyang simbolo ng kapangyarihan at pagkakapiit. Ngunit ngayon ay siyang tanging naglalayo sa kanya mula sa kamatayan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Alexa ang munting kahon ng mga lihim na dahan-dahan nang inaabot ng munting dila ng apoy. Sa kabila ng panganib, binitawan ni Sebastian ang troso sa loob ng isang saglit upang mabilis na dakutin ang kahon at isilid ito sa loob ng kanyang natitirang damit malapit sa kanyang puso. Seb, please, iwan mo na ako. Tumakas ka na. Ang pagsusumamo ni Alexa ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga nagbabagang kahoy. Ang bawat luha niya ay agad na natutuyo dahil sa tindi ng init, nagiiwan ng mahapdi na marka sa kanyang mga pisngi. Hinding-hindi, Alexa. Walang Fuentabella ang nang-iiwan ng kanyang buhay sa gitna ng laban, ang madiin na sagot ni Sebastian. Sa isang huling lakas, muli niyang itinulak ang troso. Ang tunog ng buto na tila ba nanginginig sa bigat ay naging saksi sa kanyang sakripisyo. Isang munting puwang ang nabuksan sa ilalim ng troso. Mabilis na hinila ni Sebastian si Alexa. Pilit na ipinapasok ang maliit na katawan ng dalaga sa butas habang ang sarili niyang likuran ay nagsisilbing kalasaglaban sa mga bumabagsak na mitya ng apoy. Naramdaman ni Alexa ang init na tumatama sa balat ni Sebastian, ang amoy ng nasusunog na tela, ngunit hindi dumaing ang binata. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makalabas si Alexa. Nang tuluyan silang makagapang palabas ng nagbabagang bodega, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila ng may kalupitan at kalinga. Ang bawat hininga ni Alexa ay puno ng pasasalamat habang kapwa sila bumagsak sa tuyong lupa, malayo sa naglalagablab na gusali. Ang liwanag ng apoy sa likuran nila ay tila isang dambuhalang halimaw na nagngangalit dahil nakatakas ang kanyang huli. Nanginginig ang mga kamay ni Alexa habang hinahawakan ang mukha ni Sebastian. Ang binata ay nakapikit. Ang hininga ay mababaw at puno ng hirap. Ang dumi at uling sa kanyang mukha ay hindi nakatago sa pighating nararamdaman ni Alexa. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang mapagmataas na senyorito ng hasyenda. Ang nakita niya ay isang lalaking sugatan, isang lalaking nag-alay ng lahat para sa isang tulad niyang munting damo. Sebastian, gising! Pakiusap, huwag mo akong iwan. Ang hikbi ni Alexa habang maingat na inilalabas ang kahon mula sa damit ng binata. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang munting papel ang nalaglag mula sa kahon. Ito ay isang sulat, luma at may mga bakas ng dugo ni Sebastian. Ang sulat ay mula sa kanyang ama na may petsang ilang araw bago ito pumanaw. Ang mga unang salita sa papel ay tila isang kidlat na tumama sa diwa ni Alexa. Sebastiano,
Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay at dangal ng aking anak. Napahawak si Alexa sa kanyang dibdib. Ang bautat ng katotohanan ay mas matindi pa sa init ng apoy na kanina lamang ay nagnanais siyang ubusin. Ang lahat ng 8 taon ng pagdududa, ang lahat ng lason na itinanim ni Marco at Don Ramon ay biglang natunaw sa harap ng katotohanang nakasulat sa dugo at pawis. Ngunit ang katahimikan ni Sebastian ay tila ba nagiging mas malalim. Ang bawat segundo ng hindi pagtugon ng binata ay tila isang patalim na sumasakal sa huling pag-asa ni Alexa. Sa malayo, naririnig niya ang mga yabag ng mga tauhan ng hasyenda na papalapit, ngunit ang tanging nararamdaman ni Alexa ay ang lamig ng kamay ni Sebastian na dahan-dahang bumibitiw sa kanyang pagkakahawak. Muli bang magkakaroon ng pagkakataon si Alexa na humingi ng tawad? O ang apoy bang ito ang naging huling sulyap niya sa lalaking naging kanlungan niya sa loob ng 8 taon? Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin habang ang sirena ng mga sasakyan ay dahan-dahang lumalapit, kasunod ng isang malakas na pagsabog mula sa bodega na tila ba huling paalam ng lahat ng kanilang nakaraan. Mas masakit pa sa lapnos ng apoy ang katahimikan mo, Sebastian. Pakiusap. Huwag mo akong iwan sa gitna ng katotohanang ngayon ko lang naintindihan. Ang bawat hikbi ni Alexa ay tila isang munting saksak sa sarili niyang dibdib habang nakaluhod siya sa malamig na lupa. Karga ang ulo ng lalaking 8 taon niyang hindi pinahalagahan. Ang gabi ay naging kasing pait ng abo at ang malamig na hangin ay tila nanunuya sa kanyang bawat paghinga. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahang hinahaplos ang uling at dumi sa mukha ni Sebastian. Ang mukha ng lalaking handang maging abo para lamang manatiling buo ang kanyang mga alaala. Sa kanyang kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang luma at dugo ang sulat ng kanyang ama. Ang bawat letra doon ay tila mga munting mitya ng liwanag na tumutupok sa lahat ng kasinungalingang itinanim ni na Don Ramon at Marco. Ang katotohanan ay mas matalim pa sa kahit anong patalim. Hindi siya kailanman naging pambayad utang. Si Sebastian, ang lalaking tinawag niyang Long Kin, ay siya palang naging kaisa-isang kalasag ng kanyang pamilya. 8 taon itong nagtiis sa kanyang mga malamig na titig. 8 taon itong naging matatag sa likod ng kanyang pagiging senyorito para lamang protektahan ang hasyenda na tunay palang pag-aari ni Alexa. Patawarin mo ako, Sebastian. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa kanila kaysa sa pintig ng puso mo. Ang pabulong na panalangin ni Alexa habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ng binata. Ang init ng balat ni Sebastian dahil sa lagnat at pagkapaso ay tila ba naglalagos sa sariling balat ni Alexa, isang hapdi na nagnanais siyang ubusin. Ang matinis na tunog ng mga sasakyang papalapit ay dahan-dahang gumuhit sa katahimikan kuwagabi. Nakita ni Alexa ang mga ilaw na sumasayaw sa gitna ng tubuhan at ilang sandali pa ay narinig niya ang boses ni Yaya Rosa na sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang mga yabag kwa maraming tao sa tuyong lupa ay tila ba isang hukbo kwa pag-asa na dumarating sa gitna kwa pagkakataon. Ngunit sa gitna kwa kaguluhan, ang tanging nararamdaman ni Alexa ay ang mababaw at putol-putol na hininga ni Sebastian na tila ba isang kandilang unti-unting nauubusan ng mitya. Mabilis na binuhat ng mga tauhan ko hasyenda si Sebastian patungo sa naghihintay na sasakyan. Hindi bumitaw si Alexa sa kamay ng binata. Sumakay siya sa tabi nito, binabalewala ang sariling mga galos at dumi.
Ang bawat pag-alon ko sa sasakyan sa baku-bakong daan ay tila ba pagpunit sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang mga kamay ni Sebastian, ang mga kamay na kanina lamang ay nagtulak kwa dambuhalang troso para iligtas siya. Ngayon ay nakatihaya, wala ng lakas, at may mga bakas kwa matinding paso. Nakarating sila sa klinika sa hacienda kung saan naghihintay ang doktor. Ang amoy kwa gamot at kalinisan ay tila ba isang malupit na paalala kwa hangganan kwa buhay. Pilit na inilayo ng mga nurse si Alexa mula kay Sebastian nang ipasok na ito sa silid ng operasyon. Ang pagsaratyua pinto ay tila ba tunog kwa isang hatol na hindi niya matanggap. Naiwan si Alexa sa pasilyo, mag-isa sa gitna kwa lamig ng semento. Nakatingin siya sa kanyang duguang mga kamay, dugo ni Sebastian. Doon niya naramdaman ang tunay na bigat kwa Hacienda Fuentabella. Hindi ito yaman, hindi ito kapangyarihan. Ito ay isang gintong krus na pasan-pasan ni Sebastian sa loob ng 8 taon para lamang hindi siya masaktan. Sa bawat gabi na inakala niyang kinukulong siya ng binata, ang totoo ay binabantayan nito ang huling pintuan kwa kanyang kaligtasan. Isang munting anino ang gumalaw sa dulo kwa pasilyo. Si Yaya Rosa ay lumapit sa kanya. May dalang baso kwa tubig at isang mainit na kumot. Ang haplos ng matanda sa kanyang balikat ay tila ba isang lunas, ngunit ang mga mata nito ay puno kwa pighati. Iha, kailangan mong magpakatatag. Maraming nawala kay Sebastian sa loob ng apoy na iyon, hindi lamang ang mga papeles, kundi pati na rin ang huling lakas kwa kanyang katawan, ang mahinang wika ni Yaya Rosa. Yaya, bakit hindi niya sinabi? Bakit hinayaan niyang kamuhian ko siya? Ang hikbi ni Alexa, ang kanyang boses ay naging isang pabulong na sigaw na tila ba naghahanap kuwa katarungan sa langit. Dahil ang tunay na pag-ibig, Alexa, ay hindi marunong maningil ng papuri, sapat na sa kanya na alam niyang ligtas ka, kahit na ang kapalit nito ay ang iyong pagkamuhi. Ang sagot ng matanda na tila ba isang mitya na tumupok sa huling pader kwa pagdududa sa puso ni Alexa. Sa sandaling iyon, ang pintuan kwa silid ng operasyon ay dahan-dahang bumukas. Lumabas ang doktor, ang mukha ay balot kwa pagod at isang ekspresyong hindi mabasa. Napatayo si Alexa, ang kanyang puso ay tila ba tumigil sa pagtibok. Ang bawat segundo ng katahimikan ng doktor ay tila ba isang walang hanggang parusa. Doc, kumusta si Sebastian? Pakiusap, sabihin niyo sa akin na ligtas siya. Ang pagsusumamo ni Alexa, ang kanyang tinig ay naging isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring mapigtas. Tumingin ang doktor sa kanya, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito bago dahan-dahang umiling. Isang munting papel ang hawak nito, isang huling habilin na isinulat ni Sebastian sa gitna tiyo kanyang pananatili sa klinika noong nakaraang buwan, tila ba alam na niya ang mangyayari. Ang bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Alexa ay tila ba naging isang dambuhalang pagsabog nang makita niya ang panginginig ng mga labi ng doktor bago ito magsalita. Muli bang magdidilim ang mundo ni Alexa sa sandaling nahanap na niya ang katotohanan? O ang huling hininga ba ni Sebastian ang magsisilbing mitya kwa isang bagong pagsilang? Isang matinding kaba ang gumuhit sa pasilyo ng klinika habang ang lahat ng tauhan ng hasyenda ay napatigil sa paghinga, naghihintay sa bawat salitang lalabas sa mga labi ng doktor na maaring tuluyang pumatay o bumuhay sa pag-asa, Kua Hacienda Fuentabella. Ligtas ang kanyang buhay, Alexa,
ngunit ang kanyang katawan ay tila isang kandilang tuluyan nang naubos ang mitya dahil sa matinding pagod at mga sugat na natamo niya. Ang boses ng doktor ay tila isang malabong ugong sa pandinig ni Alexa, isang hatol na nagdala ng parehong ginhawa at matinding pighati. Habang binabasa ng doktor ang hawak nitong papel, ang bawat salita ay tila isang munting mitya na muling sumunog sa puso ng dalaga. Hindi iyon isang huling habilin ng pamamaalam. Iyon ay isang kasulatan ng paglilipat ng lahat ng ari-arian ng mga Fuentabella patungo sa pangalan ni Alexa Hernandez. Isang dokumentong nilagdaan ni Sebastian ilang linggo pa bago ang Hoa Juan, ang regalong balak niyang ibigay sa 21 taong kaarawan ng dalaga. Napaupo si Alexa sa malamig na silya ng pasilyo, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang tinatakpan ang kanyang mukha. Ang bawat hikbi niya ay tila isang pagsusumamo sa hangin. Nalaman na niya ang lahat. Ang lalaking 8 taon niyang itinuring na bilanggo ay siya palang naging kaisa-isang tagapagligtas ng dangal ng kanyang ama. Sa bawat gabi na inakala niyang binabantayan siya ni Sebastian upang hindi makatakas, ang totoo ay binabantayan nito ang huling pintuan kwa kanyang kaligtasan laban sa sakim na nanhay kwa pamilya Fuentabella. Dahan-dahang lumapit si Alexa sa salamin kwa silid kung saan nakahiga si Sebastian. Ang binata ay balot ng benda, ang kanyang mukha ay maputla at may mga bakas kwa uling na hindi pa tuluyang nabubura. Ang ritmo kwa makinang nagbibigay buhay ay tila isang mabagal na pintig sa gitna kwa katahimikan, isang paalala na ang buhay ni Sebastian ay nakabitin na lamang sa isang manipis na sinulid kwa pag-asa. Ang bawat patak kwa suwero ay tila isang butil kwa oras na unti-unting nauubos. Pumasok si Alexa sa loob ng silid. Ang bawat yabag ng kanyang paa ay tila ba takot na mabasag ang marupok na katahimikan. Naupo siya sa tabi ng kama, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sebastian, ang kamay na punong-puno ng mga sugat valapnos mula sa pagliligtas sa kanya. Ang init ng palad ni Sebastian ay wala na, napalitan ng isang nakakalamig na pakiramdam na tila ba nanggagaling sa kailaliman kwa hukay. Sebastian, gising na. Pakiusap. Huwag mo akong iwan ngayong alam ko na ang lahat. Ang pabulong na hikbi ni Alexa habang idinidikit ang kanyang pisngi sa malamig na kamay ng binata. Hindi ko kailangan ang hasyenda. Hindi ko kailangan ang yaman. Ang kailangan ko ay ikaw. Ang kailangan ko ay ang pagkakataong bawiin ang lahat kung ang masasakit na salitang ibinato ko sa iyo. Sa gitna kwa kanyang pagtangis, ang pinto kwa silid ay marahas na bumukas. Hindi si Yaya Rosa, hindi ang doktor, kundi ang abogado kwa pamilya ni Don Ramon, kasama ang 2 lalaking nakasuot ng barong. Ang kanilang presensya ay tila isang madilim na ulap na pumasok sa loob kwa puting silid. Paumanhin, Alexa Hernandez, ngunit ayon sa utos ni Don Ramon, ang lahat kwa dokumentong hawak mo ay kailangang dumaan sa muling pagsusuri, ang malamig na wika ng abogado. Habang ang senyorito ay nasa ganitong kalagayan, ang Hacienda Fuentabella ay pansamantalang babalik sa pamamahala kwa matandang Fuentabella. At ikaw, wala kang karapatang manatili sa silid na ito. Nanigas ang panga ni Alexa. Ang huling mitya kwa kanyang pasensya ay tila ba tuluyan ng naputol. Tumingin siya sa mga lalaking nasa harap niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri kwa tapang na kailanman ay hindi niya naramdaman. Tumayo siya ng matuwid, hinaharangan ang kama ni Sebastian,
Tila ba isa siyang leon na handang pumatay para sa kanyang nasasakupan. Huwag kayong mangahas na lumapit sa kanya. Ang boses ni Alexa ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matatag, malamig, at puno kwa autoridad na tila ba nanggagaling sa kailaliman kwa Lupang Hernandez. Ang bawat sentimo kwa Hacienda Fuentabella ay pag-aari ko na at si Sebastian ang kaisa-isang dahilan kung bakit tumitibok ang pusong ito. Lumabas kayo bago ko ipaalala sa inyo kung sino ang tunay na may-ari kwa lupang tinatapakan nyo. Ngunit ang abogado ay naglabas ng isang munting ngiti kwa panunuya. Maaring hawak mo ang papel, Alexa. Ngunit nakalimutan mo ba? Si Don Ramon ang nagmamay-ari kwa bangkong pinagkakautangan kwa hacienda. Isang pirma lang niya at ang klinika na ito, kasama ang lahat suwamaki ng nagpapatibay sa hininga ni Sebastian, ay mawawalan kwa pondo sa loob kwa 1 oras. Ang bautat kwa katotohanan ay muling humampas kay Alexa. Napatingin siya sa makinang nagbibigay buhay kay Sebastian. Ang bawat mahinang tunog nito ay tila ba naging isang babala ng paparating na kamatayan. Ang sakim na nanhay kwa pamilya Fuentabella ay hindi pa tapos. Handa silang pumatay kwa sariling dugo para lamang sa yaman ng Dientrang. Muli bang magagawa ni Alexa na isakripisyo ang kanyang bagong nahanap na kayamanan para lamang sa hininga ng lalaking nagmamahal sa kanya? O ang oras ba ang siyang magiging huling kaaway na hindi niya kayang talunin? Isang matinding kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib habang ang orasan sa pader ng klinika ay dahan-dahang tumutunog. Tila ba bawat segundo ay isang patalim na dahan-dahang pumuputol sa huling pag-asa ng Hacienda Fuentabella. 1 oras, Alexa. 60 minuto para magpasya kung ang hacienda ba o ang hininga ni Sebastiano ang mas mahalaga sa iyo. Ang boses ng abogado ni Don Ramon ay walang bakas ng emosyon. Tila ba ang buhay ng isang tao ay isang numero lamang sa loob ng kanilang mga kontrata. Ang bawat salita ay parang isang malamig na hampas ng semento sa pagkatao ni Alexa, isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ng Hacienda Fuentabella. Dahan-dahang lumingon si Alexa sa kinalalagyan ni Sebastian. Ang makinang nagbibigay buhay dito ay naglalabas ng isang mahina at regular na tunog, tila ba isang munting awit ng paglaban sa gitna ng katahimikan ng klinika. Sa bawat mahinang paggalaw ng dibdib ni Sebastian, nararamdaman ni Alexa ang hapdi ng isang katotohanang hindi niya matanggap. Ang yaman na iniwan ng kanyang ama, ang lupang dinilig ng dugo at pawis ng kanyang mga magulang, ay ginagamit na ngayon bilang isang patalim na nakatutok sa leeg ng lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Nararamdaman ni Alexa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa kanyang mga tadyang, ngunit ang bawat pagpapakpak nito ay nauuwi lamang trong matinding pagod. Paano niya kayang pirmahan ang dokumentong magbubura sa lahat ng pinaghirapan ni Sebastian sa loob kwa 8 taon? Ngunit paano niya kayang hayaang tumigil ang makinang iyon, ang tanging nag-uugnay sa kanya sa lalaking naging tanging kanlungan niya? Tumingin siya sa duguang mga kamay ni Sebastian, ang mga kamay na hindi nag-atubiling itulak ang dambuhalang troso sa gitna kwa nagbabagang apoy. Ang sakripisyo kwa binata ay tila isang munting mitya na muling nagpasiklab ng galit sa puso ni Alexa. Sa gitna kwa pighati,
Isang alaala mula sa sulat ng kanyang ama ang biglang sumagi sa kanyang isipan. May nabanggit doon tungkol sa isang lihim na deposito sa labas kwa bansa. Isang kayamanan na hindi kailanman nakarating sa kaalaman kwa mga Fuentabella. Pirmahan mo na, Alexa. Huwag mo nang hintaying maging abo ang huling pagkakataon ni Sebastian. Ang muling pag-udyok kwa abogado, ang boses nito ay naging isang pabulong na pananakot. Huminga ng malalim si Alexa. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang sarili. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila ba nagre-rebelde sa bigat kwa kanyang dinadala. Tumingin siya sa abogado ng may isang uri kwa tapang na tila ba nanggagaling sa kailaliman kwa lupang Hernandez. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng bakal ng isang kulungan. Pipirma ako. Ang pabulong na sagot ni Alexa, ang tinig ay matatag sa kabila ng dusa. Ngunit gagawin natin ito sa hasyenda. Doon ko tatapusin ang lahat ng ito. Sa harap ko lahat kwa tauhan kwa Sebastian. Gusto kong makita ni Don Ramon kung paano niya tuluyang wawasakin ang dangal kwa pamilya Fuentabella. Isang munting ngiti kwa tagumpay ang sumilay sa mga labi ng abogado. Hindi nito alam na sa likod kwa pagsuko ni Alexa ay isang mapanganib na plano. Ang bawat hakbang ni Alexa palabas kwa silid ay tila ba paghihiwalay kwa kanyang kaluluwa mula sa katawan ni Sebastian. Lumingon siya sa huling pagkakataon, idinampi ang kanyang mga labi sa noo tsuwa binata, isang halik na puno kuwa panata. Hihintayin kita, Sebastian. Maniwala ka, hinding-hindi ko hahayaang mapatay ang hininga mo ng kanilang kasakiman. Ang pabulong na pangako ni Alexa bago siya tuluyang lumabas sa dilim kwa pasilyo, kasunod kwa mga tauhan ni Don Ramon. Nakarating sila sa Hacienda Fuentabella sa gitna sa kadiliman kwa gabi. Ang malawak na lupain ay tila ba isang dambuhalang sementeryo na naghihintay ng bagong bangkay. Pumasok sila sa silid-aklatan ni Sebastian kung saan naghihintay si Don Ramon na may hawak na isang baso ng alak. Ang bawat galaw ng matanda ay puno kwa panunuya. Tila ba siya na ang naghahari sa buong mundo. Nang ilapag ang dokumento sa harap ni Alexa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya ang panulat. Ang bigat nito ay tila ba kasing bigat ng krus na pasan ni Sebastian. Ngunit bago pa man madampi ng tinta ang papel, ang matinis na tunog ng kanyang telepono ay bumasag sa katahimikan sa silid. Isang tawag mula sa klinika. Hello? Alexa? Pakiusap, bumalik ka rito. Ang makinang nagpapatakbo sa puso ni Sebastian may nagtanggal kwa saksak ng kuryente. Hindi namin alam kung sino, ngunit mabilis na bumabagsak ang tibok kwa puso niya. Ang boses kwa nurse sa kabilang linya ay puno kwa takot va desperasyon. Napabitaw si Alexa sa panulat. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at ang hangin sa silid ay tila ba naging apoy na sumasakal sa kanyang hininga. Tumingin siya kay Don Ramon at doon niya nakita ang isang nakakapanindig balahibong ngiti. Isang ngiti kwa isang demonyong hindi na makapaghintay sa huling hininga kwa kanyang sariling kadugo. Muli bang magagawa ni Alexa na labanan ang oras o ang huling pintig ba ni Sebastian ay tuluyan ng maglalaho sa gitna kwa kasakiman ng pamilya Fuentabella? Ang bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan ay tila ba isang patalim na pumuputol sa huling sinulid kwa kanilang nakaraan, habang ang anino sua kamatayan ay dahan-dahang lumalapit sa kaisa-isang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Hindi pera ang tanging kayang nakawin ng isang tao, Alexa. Minsan, maging ang huling tibok ng puso ay pilit nilang kinukuha sa gitna ng kadiliman.
Ang boses ni Don Ramon ay may himig ng panunuya, tila ba ang bawat hininga ni Sebastian na nawawala ay isang kompetisyon na siya ang nananalo. Ang dulo ng panulat ay dahan-dahang gumulong mula sa lamesa at bumagsak sa makintab na sahig. Ang tunog nito ay tila ba isang huling hatol sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid-aklatan. Nararamdaman ni Alexa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat daliri niya ay tila naging semento sa tindi ng kaba. Ang balita mula sa ospital ay parang isang dambuhalang alon na humampas sa kanyang buong pagkatao. Tinatangay ang lahat ng kanyang lakas. Isang pirma lang, Alexa. Isang munting galaw ng kamay mo at ibabalik ko ang kuryente sa silid ni Sebastian. Baka sakaling may matira pang hininga sa loob ng kanyang mga baga. Ang pabulong na pananakot ni Don Ramon habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang amoy ng alak at tabako ay tila ba sumasakal sa hininga ng dalaga. Tiningnan ni Alexa ang matanda. Doon niya nakita ang isang kaluluwang matagal nang nabulok sa kasakiman. Napagtanto niya ang isang malupit na katotohanan. Kahit na ibigay niya ang lahat, kahit na maging alipin siya habang buhay, hindi hahayaan ng demonyong ito na mabuhay si Sebastian. Si Sebastian ang kaisa-isang hadlang sa ganap na kapangyarihan ng matanda. At sa gabing ito, ang Hacienda Fuentabella ay dahan-dahan nang nagiging isang sementeryo ng mga pangarap. Sa gitna ng kanyang pagluha, ang malaking pinto ng silid-aklatan ay marahas na bumukas. Pumasok si Attorney Valdez kasama si Yaya Rosa. Ang matandang Viunoy ay may hawak na isang maliit na kahon ng metal, luma at may mga bakas ng kalawang, ngunit ang paraan ng paghawak niya rito ay tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Huwag mong ituloy ang pagpirma, Alexa. Ang sigaw ni Attorney Valdez. Ang boses ng abogado ay puno ng awtoridad na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng batas. Hawak na namin ang mga dokumentong magpapatunay na si Don Ramon ang nagnakaw ng pondo ng hasyenda sa loob ng 10 taon. At ang account na hinahanap mo, ito ang susi sa lahat. Dahan-dahan niyang inabot ang isang pirasong papel kay Alexa. Doon, nakasulat ang isang serye ng mga numero na tila ba isang panalangin sa gitna ng impyerno. Iyon ang lihim na deposito ng kanyang ama, isang yaman na sapat upang bilhin ang buong katapatan ng lahat ng nurse at doktor sa lungsod. Naramdaman ni Alexa ang muling pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang nagbabagang galit. Kinuha niya ang dokumento ng paglilipat ng ari-arian na inihanda ni Don Ramon. Tiningnan ang matanda ng diretso sa mga mata at sa isang mabilis na pagkilos, marahas niyang pinunit ang papel. Ang tunog ng napupunit na pahina ay tila ba musika sa kanyang pandinig. Ang bawat hibla ng papel na nahuhulog sa sahig ay tila ba mga tanika lang tuluyan ng napigtas. Wala kang makukuha sa akin, Don Ramon. Wala kang makukuha mula sa aming dalawa ni Sebastian. Ang boses ni Alexa ay hindi na naging isang pabulong na hikbi. Ito ay naging isang sigaw ng paglaya. Gamit ang account na ito, ipinatatawag ko na ang pinakamagaling na medical team mula sa Maynila. At ang mga pulis. Naririnig mo ba ang mga sirena? Papunta na sila rito para sa lahat ng krimen mo. Namutla si Don Ramon. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Akmang susugurin niya si Alexa, ngunit mabilis na humarang si Attorney Valdez at ang mga gwardya na kanina lamang ay tapat sa matanda, ngunit ngayon ay nabulag na rin sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay,
Muling tumunog ang telepono ni Alexa. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binabasa ang mensahe mula sa klinika. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at ang hangin sa silid ay tila ba biglang naglaho. Huminto na ang tibok ng puso ni Senyorito. Ang mga salitang iyon ay tila ba huling pako sa kanyang sariling libingan. Napahawak si Alexa sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila ba sumisigaw ng pangalan ni Sebastian. Muli bang magiging huli ang lahat ng kanyang katapangan o ang puso ba ni Sebastian ay tuluyan ng sumuko sa gitna ng laban bago pa man niya maipadala ang saklolo? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob, kwasilid-aklatan, ay tila ba naging isang walang hanggang parusa, habang sa malayo, ang tunog ng mga sirena ay dahan-dahan ng lumalapit. Ngunit tila ba wala na itong silbi para sa pusong tumigil na sa pagpintig. Patay na ang mundo ko bago pa man ako tuluyang makahingi ng tawad sa lahat ng aking maling pagdududa. Ang boses ni Alexa ay hindi na isang hikbi. Ito ay naging mo tingrit kwasudawdon. Tila ba ang bawat hibla kwa kanyang kaluluwa ay pinupunit ng bawtat ng katotohanan. Ang mensahe sa screen ng kanyang telepono ay tila ba isang dambuhalang selyo ng kamatayan. Huminto na ang tibok ng puso ni Senyorito. Sa loob ng silid-aklatan ng Hacienda Fuentabella, ang katahimikan ay naging kasing pait suamot ngiya dia. Napaluhod si Alexa sa gitna kwa mga nagkalat na papel. Ang kanyang mga palad ay dahan-dahang bumaon sa malamig na sahig. Ang bawat pintig ng kanyang sariling puso ay tila ba nanunuya. Bakit siya ay humihinga pa habang ang lalaking naging tanging kanlungan niya ay dahan-dahan nang nilalamon kwa kadiliman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Don Ramon. Akmang lalapit ang matanda upang kunin ang briefcase ng mga dokumento. Ngunit ang malakas na tunog, cue o pagbagsak ng pinto ng mansyon ay bumasag sa kanyang balak. Pumasok ang mga pulis, ang kalansing ng mga posas ay tila ba musika kwa katarungan na matagal nang hinintay ng dintrang. Don Ramon Fuentabella, arestado ka sa kasong tam-o, vatanggang ka sa buhay ni Sebastiano Fuentabella, ang madiin na pahayag ng opisyal. Walang nagawa ang matanda kundi ang mapayuko habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang marangyang Amerikana ay nabahiran ng alikabok ng lupang kinalimutan niyang mahalin. Ngunit hindi tumingin si Alexa sa tagumpay ng katarungan. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, trong mot sukwit tam din kwong. Gamit ang kapangyarihan ng account ng kanyang ama, inutos niya ang pag-alis ng helicopter ngayong gabi. Walang bagyo, walang dilim ang makakapigil sa kanya. Sa loob ng sasakyang humaharurot patungo sa ospital, mahigpit na hawak ni Alexa ang locket sa kanyang leeg. Ang bawat patak tsuwa ulan sa bintana ay tila ba mga luha ni Sebastian na matagal nang itinago ng binata. Nang marating niya ang klinika, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa malamig na sahig kwa pasilyo ay tila ba tinititigan kwa kamatayan. Tama na, Ma'am Alexa. Wala na tayong magagawa. Idineklara na namin ang oras ng kamatayan. Ang malungkot na wika ng nurse habang hinaharangan ang pinto ng ICU. Hindi! Ang sigaw ni Alexa, isang boses na nanginginig sa pagitan kwa galit at pagsusumamo. Marahas niyang itinulak ang pinto. Sa loob, ang katawan ni Sebastian ay tila ba isang estatwa ng semento, wala ng kulay, wala ng buhay. Ang monitor ay naglalabas ng isang mahaba at nakabibinging tunog, ang tunog ng isang pusong tuluyan ng sumuko. Lumapit si Alexa
Dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sebastian na may mga bakas kuapaso. Inilapit niya ito sa kanyang pisngi, hinayaan ang kanyang mga luha na dumaloy sa malamig na balat ng binata. Sebastian, gising na. Pakiusap. Hindi ba't sinabi mo, hinding-hindi mo ako iiwan sa gitna ko apoy? Ngayon, ako naman ang hihila sa iyo pabalik. Huwag mong hayaang maging ganito ang dulo kwa kwento natin. Ang pabulong na hikbi ni Alexa. Inilapit niya ang kanyang labi sa tainga ni Sebastian. Ibinubulong ang mga alaala kwa kangdong Mia, kwa munting bulaklak ko niyay, va koloy huat hamlang, maanda jiu suot tam nam kwa. Sa labas kwa silid, sa anino kwa pasilyo, isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero ang tahimik na nagmamasid. Siya ang dating trolley ng ama ni Alexa, ang taong nagpadala kwa lihim na sulat. Sa kanyang mga mata ay may bakas kwa takot va lungkot. Tila ba may mas malalim pang lihim ang nakatago sa likod kwa vuhuahuan. Namsua na, maaring tuluyang wumasak sa hasyenda. Eksaktong sa sandaling iyon, ang mahabang tunog kwa monitor ay biglang naputol. Isang munting pagtalon suwalinya ang lumitaw. Isang mahina, halos hindi marinig na tuk-tuk kwa puso. Napatingin si Alexa, ang kanyang hininga ay tila nabilanggo sa kanyang dibdib. Ang mga daliri ni Sebastian ay bahagyang kumurap. Tila ba isang munting mitya kwa buhay na muling sumisiklab sa gitna kwa kawalan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Alexa, ang makina ay biglang naglabas ng mochoy baudong dodondap. Ang katawan ni Sebastian ay nagsimulang manginig ng marahas. Motkon ko tatim tan hok dang apden, tila ba ang kamatayan ay nagagalit dahil pilit itong inaagawan ko huli. Doktor! Tulong! Ang sigaw ni Alexa habang pilit niyang hinahawakan ang nanginginig na katawan ni Sebastian, ang kanyang sariling puso ay tila ba sasabog na rin sa tindi ng kaba at pighati sa gitna kwa puting silid na balot so amoy ng gamot, vatuthan. Ang bawat mahabang ugong ng makina ay tila isang malupit na paalala na ang hininga ng taong mahal mo ay nakasalalay na lamang sa isang manipis na kuryente. Ang boses ni Alexa ay naging isang pabulong na panalangin habang nakasandal siya sa malamig na salamin kwa ICU. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang hindi na natutuyo. Bawat pintig ng kaba sa kanyang dibdib ay tila ba nakikipagkarera sa bilis kwa mga nurse sa loob kwa silid. Sa loob ng ilang oras na tila ba naging habambuhay, ang tunog kwa bawat pagpintig ng monitor ay naging tanging musika ng kanyang mundo. Nang dahan-dahang tumahimik ang mga baodongdo, ang mga doktor ay nagsimulang magbaba ng kanilang mga maskara. Naramdaman ni Alexa ang isang biglang paghupa ng bawtat sa kanyang puso. Ang hininga ni Sebastian ay bumalik. Mabagal, hirap, ngunit narito. Buhay ang kanyang senyorito. Nakalabas na ang medical team nang lapitan siya ni Mang Enteng ang matandang trolley ng kanyang ama. Ang bawat kulubot sa mukha ng matanda ay tila ba nagdadala ng bigat kwa 8 taon na pananahimik. Inabot nito kay Alexa ang isang luma, vakupas na sobre. Ang amoy ko alikabok at nakaraan ay agad na bumalot sa kanila. Iha, panahon na para malaman mo ang lahat. Hindi si Sebastian ang kumuha sa iyo para maging pambayad utang. Ang garalgal na wika ni Mang Enteng. Noong gabing nasunog ang bahay niyo, si Sebastian ang unang tumalon sa apoy. Hindi niya inisip ang yaman o ang sarili niyang buhay. Ang tanging isinigaw niya ay ang pangalan mo. Ang mga paso sa kanyang likuran.
Iyan ang naging kalasag mo mula sa mga nagbabagang kahoy. Napahawak si Alexa sa kanyang labi, ang kanyang sariling paghinga ay tila ba napatigil. Ang bawat sulyap niya kay Sebastian sa loob kwa 8 taon, ang bawat pagkamuhi na itinanim niya sa kanyang puso, ay tila ba mga patalim na ngayon ay bumabalik sa kanya. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Sebastian nang sumikat ang unang liwanag kwa umaga. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila ba natatakot na mabasag ang payapang atmosfera kwa silid. Naupo siya sa tabi kwa kama, dahan-dahang hinawakan ang kamay ng binata. Ang init kwa palad ni Sebastian ay tila ba isang lunas sa kanyang nagdurugong kaluluwa. Alexa, ang boses ni Sebastian ay tila ba isang mahinang kaluskos kwa tuyong dahon, ngunit ito ang pinakamagandang musikang narinig ni Alexa sa buong buhay niya. Dahan-dahang iminulat ng binata ang kanyang mga mata. Ang kislap ng pagmamahal na 8 taon niyang itinago ay tuluyan ng bumuhos. Bakit, Sebastian? Bakit mo hinayaang maging kontrabida ka sa paningin ko? Ang pabulong na hikbi ni Alexa habang idinidikit ang kanyang pisngi sa kamay ng binata. Dahil ang Hacienda Fuentabella ay puno ng mga ahas, Alexa. Kung alam nila kung gaano kita kamahal, gagamitin ka nila laban sa akin. Pinrotektahan kita sa paraang akala mo ay ikinukulong kita dahil ayaw kong maging target ka ng kanilang kasakiman. Ang sagot ni Sebastian, ang bawat salita ay puno ng pag-ibig, sakripisyo. Hinihintay ko lang na tumatag ka, na magkaroon ka ng sarili mong lakas, bago ko ibalik sa iyo ang lahat ng pag-aari mo. Naramdaman ni Alexa ang isang matinding kilig, kirot sa kanyang puso. Ang lalaking inakala niyang kaaway ay siya palang naging kaisa-isang kanlungan niya sa gitna kwa dilim. Inilapit ni Sebastian ang kanyang nanginginig na kamay sa pisngi ni Alexa, pinupunasan ng isang butil ng luha ng may tindi kuwa pagkalinga. Ngunit sa gitna kwa kanilang pag-iisang dibdib, ang anyo ni Sebastian ay biglang tumigas. Ang kislap kwa kanyang mga mata ay napalitan ng isang seryosong babala. Humawak siya ng mahigpit sa kamay ni Alexa, ang kanyang boses ay naging madiin, puno ng misteryo. Hindi pa tapos ang lahat, Alexa. May kailangan kang malaman tungkol sa totoong pumatay sa mga magulang mo. Hindi lang si Don Ramon ang may kinalaman, may iba pa. At ang taong iyon ay malapit sa atin. Ang mga salitang iyon ay tila ba isang malamig na hangin na dumaan sa loob kwa silid, muling nagpaparamdam kwa panganib sa gitna kwa payapang umaga. Ang bawat pintig ng puso ni Alexa ay tila ba muling tumigil, habang ang anino kwa mang-enteng sa labas kwa pinto ay tila ba nagdadala ng isang katotohanang maaring muling sumunog sa lahat kwa pangarap kwa Hacienda Fuentabella.